morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. You opened my eyes and made me realize you're always there for me. From my sorrow and pain, you lift me up. You came to save and protect me. You opened my eyes and made me realize you're always there for me. From my sorrow and pain, you lift me up. You came to save and protect me. How I love you, Lord. You are my defense.
Lord is my protector. He is my strong fortress, my God is my protection. With Him I am safe. He protects me like a shield. He defends me and keeps me safe. I call to the Lord and He saves me. The Lord is my protector. He is my strong fortress, my God is my protection. And with Him I am safe. He protects me like a shield. He defends me and keeps me safe. Danger of death was all around me. The waves of distraction rolled over me. The danger of death was all around me. The grave says it's a trap for me. How I love you, Lord. You are my defender. The Lord is my protector. He is my strong fortress. My God is my protection. And with Him I am safe. He protects me like a shield. He defends me and keeps me safe. I call to the Lord and He saves me. The Lord is my protector. He is my strong fortress. My God is my protection. And with Him I am safe. He protects me like a shield. He defends me and keeps me safe. In my trouble, I call to the Lord. I call to my God for help. In my trouble, I call to the Lord. I call to my God, and He heard me. How I love you, Lord. You are my defender. The Lord is my protector. He is my strong fortress. My God is my protection. With Him I am safe. He protects me like a shield. He defends me and keeps me safe. I call to the Lord. The Lord is my protector. I call to the Lord. He is my defender. I call to the Lord and He saves me. Good morning, Jesus. Happy Friday. Pagka palang naglalaktaw ako ng araw, nawawala ako sa kasi kahapon Thursday. So hindi ko nabanggit ng Thursday kaya akala ko Thursday ngayon. Good morning po mga kapatid. Happy weekend. Ang galing naman. Buti pa Sister Sally. Talagang sumasagot. Ha? Live na live si Sister Sally. Alive na alive daw siya. Thank you, Lord. Ayan. Weekends na naman, mga kapatid. Happy weekends po sa inyong lahat. Bilis. At Biyernes na pala ngayon, mga kapatid. At sa araw po na ito, dito na po tayo sa last na po ito ito ay 4 clauses of love sa 1 Corinthians 13. At sa araw na ito po, ang atin pong pag-aaralan ay love bears all things. Bears all things and believes all things. Bukas yung hopes all things and endure all things. Yan, medyo pahirap ng pahirap ang ibig sabihin ng pag-ibig, mga kapatid. Pero malalaman natin yan mamaya. Mananalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat again for this wonderful Friday morning, Lord, na nagpatunay na naman po na isang linggo na naman po ang dumaan na kami po ay nasa kalinga niyo po palagi at proteksyon. Thank you, Lord, na sa buong linggo ay wala pong nagkasakit. Salamat po, Lord, sa malakas na pangangatawan.
Salamat sa provision po ninyo, araw-araw, Lord. Hindi po kami nagkukulang. Pandemic man po, Lord, masagana pa rin namumuhay dahil kayo po ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Thank you, Lord. At sa araw po na ito, muli po naming pinagpapasalamat ito sa inyo at ino-offer again ang araw po na ito, Lord. Manguna po kayo sa amin lahat, lalong-lalo na po sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Thank you, Lord. Ayan. Dito tayo sa bears all things. Ang daldal ni Dwayne, ano? Ito pong 1 Corinthians 13:7 na ito po ang klase ng pag-ibig na nasasabi natin na sana all. Actually, it is the kind of love that we dream. Lahat po tayo. Kasi po, we long for someone to stick with us through thick and thin. Hindi po ba, mga kapatid? Tapos, gusto rin po natin na merong isang tao na even in our worst moment, hindi tayo iiwanan. Gusto natin yung ganyan. At maniniwala pa rin siya sa atin kahit na yung mga nagagawa natin hindi na magaganda. At someone who brings the best in us. At gusto rin po natin ng isang tao o gusto rin natin ng isang pag-ibig who will remain watchful. Tinitignan tayo palagi. Hopeful. Kahit na paulit-ulit tayong minsan na nagkakasala sa Kanya. At gusto natin na steadfast love in love with us. Steadfastly in love with us. So, sa kabuuan, gusto natin ng isang tao who will never give up on us. Kaya lang po, ang problema nito, mga kapatid, kapag tayo na, yung tao na magbibigay ng lahat ng iyon na we dream about, mas madali yatang gawin yung kabaligtaran. Di ba? Parang, sana magkaroon ako ng sa asawa. Sana magkaroon ako ng asawa na who will bring the best in me. Tapos, who will stick with me through thick and thin. Who will always believe in me. Always brings out the best in me. Gusto natin ng ganon. Pero kapag tayo na ang magbibigay ng lahat ng gusto natin na yon na magmahal sa atin, parang mas madali yatang mag-complain than believe in someone else. Pag ikaw na yung tao na ganon, mas madaling maging desperado kesa sa po mag-hold on sa hope, doon sa minamahal mo. At mas madali po na mag-give up kesa mag-stick doon sa minamahal mo. Pag ikaw na yung doon sa giving, yung sa ikaw yung nag-give kesa doon sa ikaw yung nagre-receive, di ba? So, minsan, ganun po tayo sa pag-ibig. Gusto natin, gusto ko ganito, ganito magmahal sa akin. Pero pag time mo na yon, kaya mo kayang ibigay lahat ng gusto mo rin. Di ba mga kapatid? Masyadong mataas yung standard natin sa ibang tao, pero pag ipinatong kaya sa atin yung standard din na gusto natin na yon, magawa kaya natin yon? So minsan maganda rin pala pong tanungin ang sarili natin. Alam mo, mamaya nga matutuwa po kayo dun sa magsishare na mag-asawa. Habang ni-review ko kasi yun, may napulot ako. Sabi nung sister natin, habang nakikinig ako ng GMJ natin, sabi niya, lalo kong napatunayan na ang pag-ibig pala na ibinibigay ko sa asawa ko ay hindi pa true love. Wala pa siya dun sa truest meaning of love na ang akala natin, pasado na tayo. So natuwa ako dun sa sinabi niya. Tapos, habang nag-aaral nga rin ito, parang ang hindi. Akala lang pala natin na true love na yung ipinapractice natin sa mga mahal natin sa buhay. Pero habang nag-aaral, parang nasasabi niyo po ba sa sarili niyo na you always fall short? Kung ito ang true meaning of love, di ba parang you always come out na hindi pala. Yun
yung nasabi nga nung kapatid natin at nag-agree ako doon. Maski naman ako, naiisip ko hindi pa nga pala. Minsan yung mga gusto nating gawin ng mahal natin sa buhay, pagka ikaw na ang gagawa, kaya mo rin bang gawin yun? Hindi rin pala, no? So dito na po tayo ngayon sa Love Bears All Things. Alam niyo po, madami pong marami pong meaning na ipinapatong dito sa Love Bears All Things. Sabi ng mga iba, kasi instinctively, sasabihin natin, ito yung pag-ibig na nagpe-persist and perseveres through difficulties. Sabi nito, di ba? Sa ibang version nga, nakalagay, love never gives up, o kaya, love has the power of undergoing all things. Ito pong sa 13.7 na to, na love bears all things, ito po ay nire-reveal ang force and nature of love. Pero, hindi po mali yun, ha? Yung sinasabi niya na love bears all things, pinagtitiisan ng lahat ng bagay. Hindi po mali yun. Pero, para pong yun ang ginawa nating meaning dito sa love bears all things, di parang redundant na lang po yung bukas na love endures all things. Kung yun din ang meaning niya dito sa 1 Corinthians 13 na to. So, although tama yung love bears all things, pero dun po kasi sa papatak, sa endures all things. Di ba? Nag-aano ako? Hindi. Kape? Oo nga. So, hindi na. Okay na, Beb. So, yun po yung... sige. Here is her coffee. Love gives. Ayan. Oo nga. Sumisipa. Okay. So, yung pong meaning na yon ay hindi nag-a-apply dito sa bears all things na ito. Ang galing nga Akala ko rin po, pag sinabi niyang love bears all things, tinitiis niya ang lahat ng bagay. Okay po yun. Talaga pong merong ganong klase ng pag-ibig. Pero dito po sa context na binigay dito sa 1 Corinthians 13.7 ay hindi po yun ang ibig sabihin. Kasi po, ang ibig sabihin po dito, sa Greek po kasi, pag sinabi mong itong 13.7 na to, ang Greek term po for bears, dito sa 1 Corinthians 13.7, ay galing po sa isang verb na nag-stem siya from the term roof, bubong. So pag tinignan niyo po, sa original meaning, ang bear na sinasabi po dito ay galing po sa root word na ang ibig sabihin sa Greek po ay roof, bubong. So kapag sinabi mong love bears all things dito, meron po siyang dalawa na ibig sabihin. Ang ibig pong sabihin, ang implication po dito ng bear na sinasabi sa 1 Corinthians 13, di ba ang bubong? Ano po ang pinoprotektahan ng bubong? Nakatira sa ilalim niya? At saka ano pa po ang nagagawa niya? Nagpo-protect siya sa labas. So, pag sinabi mong love bears all things, yung dalawang yun ang ginagawa ng pag-ibig. Yun ang context po, ha? Hindi ko sinabing mali. Ulitin ko, hindi ko po sinasabing mali yung meaning. Talaga pong meron sa Bible na yung pag nagbe-bear, yung sa Galatians 6:2, yung bear one another's burden. Totoo po yun, may nagbe-bear na pag-ibig. Pero sa context po nitong, ang pinag-uusapan natin, ay iba po ang ibig sabihin. So nakakatuwa po to. Ako nga rin ganun pala yun, sabi ko. Oo. So galing siya sa bubong. Pag sinabi mong bubong po, pinoprotektahan nito kung ano yung nasa loob. Hindi ba? Doon muna tayo sa loob. Ang ibig sabihin po nito, ang pag-ibig na pinag-uusapan dito sa 1 Corinthians 13:7 ay nag-guard against resentment, anger, and discouragement. Kasi po,
hindi niya hahayaan na magkaroon kayo ng kaguluhan yung nasa loob ng bahay. Gaano po kadalas na mas madali tayong mag-attack kesa mag-protect? Hindi ba? Tapos, how often po do we expose rather than cover? Di ba, mga kapatid? Ang purpose ng bubong ay to protect nga po from attack. Kaya dapat, kayong mga nandun sa under ng bubong na nakatira, you protect each other from attack. Ang nangyayari, tayo mismo sa loob ng bahay ang nag-aatakihan. Ang sinasabi ni Pastor kanina pang umaga, to protect us from onslaught attack. Sudden po yun, yung hindi inaasahan, na dapat pinoprotektahan ka ng pag-ibig na to. Dahil ang pag-ibig na pinag-uusapan po natin dito, kagaya ng bubong na kino-cover ka. Pero how often po na instead of covering yung mga mahal mo sa buhay from sudden attack, ikaw din ang nag-a-attack. Yun po ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. Tapos, pangalawa, ang sinasabi po rito na you protect, yung mga tao sa loob, you do not expose or exploit. Sabi nga ni John MacArthur, love bears, not bears. Love bear, B-E-A-R, not bear, B-A-R-E. Nilalantad. Yun ang nangyayari po. Lalong-lalo na po sa marriage relationship, mga kapatid. There are things po na kailangan sa inyo lamang at hindi mo kahit nagaano ka pa po naiinis or nagagalit doon sa kasama mo sa bahay, there are things that you have to keep among yourselves lamang. So ang pag-ibig na ito, hindi mo ikukwento sa ibang tao kung ano yung kabulukan nung sinasabi mong mahal mo. Wag nang kabulukan, masyado namang ano yun. Kahinaan. Ayun. Wag nating ikwento sa ibang tao ang kahinaan nung sinasabi mong mahal mo. Meron bang nagmamahal tapos sinisiraan mo yung mahal mo? Ang totoo nun, alam niyo po, dati, noong mga panahon na wala pa kay Lord ang father ko, nagagalit kami sa nanay ko kung bakit ayaw pa niyang iwanan ang father ko sa kabila ng mga ginagawa sa kanya. Pero alam niyo mga kapatid, habang pinag-aaralan ko to, saludo ako dun sa mga may asawa na ganon. Sabi ko, pag sa akin nangyari yan, siguro nasasabi ko yun dahil hindi ko nagustuhan nung bata ako na hindi ko maiintindihan hanggat hindi ako nag-aasawa. Yun din ang sinasabi ng mga magulang. Maiintindihan mo rin ako pag nagkaasawa ka. Totoo po pala yun, mga kapatid. Madaling sabihin, iwanan mo na yan. Kung ano na pinaggagawa sa'yo niyan. Madaling sabihin dahil hindi naman ikaw yung asawa nun eh. Pero kasi pag sinabi mong asawa mo, may sumpaan kayo. Meron kayong pag-ibig sa isa't isa na kahit na sino hindi maiintindihan. Dahil hindi naman sila yung involved dun sa pag-ibig na meron kayo. Kaya minsan, na-correct din ako dito. Kasi siguro dahil nga, ayoko nang maulit yung nangyari dati. Kaya parang pagka ako nangyari sa akin yan, gantong gagawin ko. Pero ibang usapan na kapag asawa mo na mismo yung involved doon. So natutuwa po ako doon sa mga ganon. Kasi yung mother ko, kung iniwan niya yung father ko, nung sinasabi namin umalis na tayo dito, iwanan na natin siya. Hindi mo ba kami mahal? Kasi parang anong-ano na, stressed out na kami, tapos ayaw mo pa rin iwanan. Kung iniwan niya ang tatay ko, palagay ko, namatay siya nang hindi napunta kay Lord. Kaya hindi ako nakapagpasalamat sa nanay ko. Oo, ima. Naiyak tuloy ako. Oo, salamat pala sa nanay ko. Hindi niya iniwan yung tatay ko. Parang si Sister Sally din, di ba? Yung mga may asawa na hindi maganda masyado ang pagsasama, alam nyo,
ibang klase pala yung pag-ibig nila. Akala natin, tatanga-tangang pag-ibig, yun ang lagi nating sinasabi. Pero ito isa dun sa yung sinasabing love bears all things. Hindi na ako makatuloy. Hindi ko na tumatapos. Bumunot na tayo. Alam nyo na yun. Hanggang doon na lang yun. Oo nga hindi. Opo, grabe kasi ito mga kapatid. Kasi nga, ang akala natin ganun lang yun. Pero kahit na ano pala ang nangyayari sa loob ng bahay, puprotektahan mo yung mahal mo. Sa ibang tao, ang tingin nila dyan tanga ka. Pero hindi sila involved doon. Ito yung pag-ibig po na sinasabi rito. It bears, binabata niya lahat. Tapos, hindi niya pinapahiya, hindi niya nilalantad. Kung ano man yung kahinaan nung isa, mga kapatid. So, ang ibig pong sabihin dito, lahat ng mga complaints mo sa shortcomings at saka inconsistencies ng mahal mo sa buhay, kailangan inilalagay mo sa kamay ng Diyos, hindi doon sa kamay ng ibang tao. Kaya mo ikwento mo kay Lord, ilagay mo sa kamay ng Diyos. Kasi yung pagkukwentuhan mo, mga kapatid, wala naman silang magagawa eh. Masasabihan ka pa nga nila ng maling payo eh. Pero ang Diyos na nakakaalam, alam niya kung ano ang gagawin niya. Kung meron kang yung true godly people na you can trust, pwede. Pero ang the best talaga kay Lord. Because even those godly people na sinesharean mo, they all also rely on God. Bakit hindi na lang sa kamay ng Diyos? Kasi alam niya na kung ano yung gagawin niya, di ba? Although yung mga godly people na nasesharean mo, they can help you pray to God. Idadalin lang din naman nila kay Lord yun eh, lahat ng sinasabi mo mga kapatid. So ilagay po natin sa kamay ng ating Panginoon. Sasabi, paano kung kapag wala na kay Lord yung ginagawa ng asawa? Ang sinasabi po rito, defending the character of your loved ones within the limits of truth. Hindi na po kasama dito na pumapatay na pala yung asawa mo, ganito pa rin, pinagtatakpan mo pa rin, di ba? Nakagawa na siya ng labag sa kalooban ng Diyos, pinagtatakpan mo pa rin. Hindi po. Sabi rito, within the limits of truth. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung kahinaan nila na hindi naman yung taliwas doon sa salita ng Diyos. Halimbawa, yung pinag-uusapan dito, kasi makulit siya eh. Makulit lang yun. Wala ba yun dun sa Yun yung mga pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, Sobra po itong, na to. Alam nyo po, hindi ko sinasabing madali. Sabi ko nga po sa inyo, ako hirap dito. Dahil sa kinalakhan ko, itananim ko sa isip ko na hindi mangyayari sa buhay ko to. It's always a struggle, mga kapatid, even for Christians. Kasi ito pong klase ng pag-ibig na ito ay includes or involves selflessness and sacrifice. Kaya, it's always a struggle. Kahit na kay Lord po tayo, meron po tayong mga itinanim sa isip natin at sa puso natin habang lumalaki tayo, na pinanindigan natin na minsan, na kay Lord na tayo, parang bumabalik tayo dun sa, hindi, ito yun eh. Tapos, ika-counter ka na naman ng Word of God. Oo nga. Tapos may mga pagkakataon na lalabas na naman yung pinanindigan mo habang lumalaki ka na prinsipyo na hindi ayon sa salita ng Diyos, gano'n na naman po. So it's always a struggle. Pero ang maganda po, pag na-kay Lord ka, meron ka pang malaki ang porsyento na mabago siya kesa sa hindi na. Kasi yung mga taong walang salita ng Diyos, kung ano na lang yung pinaniwalaan niya, yun na lang yun. Hindi ba, mga kapatid? So, yung isa, love. Alam nyo, maganda sanang pag-usapan to, kaya lang matatapos na yung love month natin eh. Kaya kailangan nating tapusin itong dalawa. Itong isa, love protects against the enemy without. So yung isa, within, ang bubong. Yung isa, enemy without.
ang ibig pong sabihin po nito, alam niyo po, ang buhay, iba-iba pong hard circumstances ang ibabato nito sa atin. Kahit Kristiyano ka na mga kapatid, meron pang mga circumstances na sobrang bigat na ibabato sa iyo ang buhay. Ganun po talaga yon. Wala kang magagawa doon, mga kapatid, because we live in a fallen world. Kaya meron po talagang mga mangyayaring hindi magaganda. Pero ang sinasabi po dito na love na protects against enemy without, you do your best to support what is placed upon you. Kaya yung bubong. Di ba? Mabigatan ka man, you do your best para protektahan mo yon na hindi ka maggumuho at bumagsak, pati yung mga nakapatong sa'yo. Ibig sabihin, yung mga umaasa sa'yo, na alam nila na pag nandyan sila sa ibabaw mo, safe sila, kailangan you do your best para magawa mo yon to withstand kahit anong hard trials na Kasi pagka ikaw, bumaksak ka, lahat nung nandun sa ibabaw nun, kasama mong babaksak. Yun ang bears all things. Kaya sabi ko sa inyo, akala natin ganun-ganun lang yun, mga kapatid, hindi ba? Ibang klase po ito. Ano yung attack from without? Okay. Ito ang karaniwan na nangyayari, normal na nangyayari. Dahil ang mga tao o mga mahal mo sa buhay ay nakapatong dyan sa ibabaw mo, kay responsibilidad mo siya, protect them from enemy without. Sa mag-asawa, kailangan ikaw, wag kang gagawa ng mga bagay na ikababaksak ng mga parang they look up to you for support. Kailangan wag kang makagawa ng mga bagay para bumaksak yon. Halimbawa, sa ama ng tahanan, ine-expect ka nung mga mahal mo sa buhay, kung ikaw ay tatay, na hindi ka gagawa ng kahit ano na makakasira sa pamilya mo. So, kailangan, sabi nyo, withstand temptations, mga kapatid. Kasi isa sa mabilis na makasira nitong pinag-uusapan nating pag-ibig ay yung unfaithfulness. Babaksak lahat yan, pati asawa mo, anak mo, na nakapatong sa ibabaw sa'yo dahil ang akala nila, safe sila at saka protected sila, stable ang buhay nila dahil matatag ang aming bubong. Pagka nag-collapse yan, lahat yun babaksak. So, ito pong love bears all things na ito, yun ang ibig sabihin mga kapatid. Kaya time na. Wala na yung isa. Yung believes all things naman, mga kapatid. Itong believes all things, mabilis na lang Itong believes all things na pagka may pagkakataon tayo sa ibang panahon, maganda itong i-expound, mga kapatid. So yun po yung sinabi kong bears all things. Ang believes all things naman, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, you assume the best in others. Ibig sabihin po doon, you always give the benefit of the doubt doon sa mga minamahal mo. Ibig sabihin nito, huwag kang padalos-dalos at mabilis kang maghusga. Give them the benefit of the doubt. Or, pag may nakita ka naman na, grabe naman itong ginagawa mo, wala na bang pagbabago yan? Ibig sabihin, benefit of the doubt, give them allowance para magbago pa at i-turn around yung buhay nila. Huwag mo silang sukuan. Huwag mo sasabihin, wala na yan, wala nang pag-asa yan. Huwag nating sasabihin yun. Pagka sinabi mo kasing believes all things, naniniwala ka pa rin na meron pa ring pagbabago yun. Kung ikaw ay na kay Lord talaga, dapat hindi mawawala yung hope. Because one thing na binibigay ng relasyon mo sa Panginoon ay hope, mga kapatid. At yan, habang nandyan yan, lumalaban ka pa rin. Habang nandyan ang hope na yan, kasi to hope is to be, parang faith, di ba? To be sure of something you cannot see. Kahit na hindi mo pa nakikita, pag nag-hope ka, ibig sabihin nun, nag-e-expect ka. Yun. When you hope, you expect.
what's the point of hoping kung hindi ka nag-e-expect, mga kapatid? So, when you hope, you expect. Kaya kapag ka nagmamahal ka, wag kang mawalan ng pag-asa doon sa mahal mo sa buhay. Magbabago pa yan, kapatid. May pag-asa pa yan, kapatid. Yung asawa ko, simula nung mag-asawa, 25 years na kami. Magbabago pa yan, kapatid. 15 years na kaming hiwalay. Babalik pa yan, kapatid. Marami na tayong nakitang ganyan. Sabi nung iba, wag na. Nasasabi lang, alam niyo po, the truth is, nasasabi lang natin yan na wag na because of the hurt na naranasan natin dun sa tao na yon. Pero kapag ka ang Diyos ang kumilos at plano niya sa buhay mo, na magkabalikan kayo nung asawa mo na nawala, kung plano niya, hindi ko sinasabi, kung ito ay plano pa niya, na kayo pa rin, ruleta na lang daw tayo. May umaangal na dito. Hindi naman umaangal. Alam ko, ang sinasabi pa rin niya ay thy will be done. At yan po ang abangan ninyo bukas, mga kapatid. Ibang klaseng kwento ng pag-ibig yung bukas, yung sinasabi ko ngayon, malalaman natin bukas. Kung payag pa siya o hindi na. So yun po mga kapatid ang love bears all things and believes all things. Ayan. Thank you, Lord. Grabe naman yung lesson natin. Pinaiyak tayo, tapos pinatawa tayo. Thank you, Lord. Okay, sa umagang ito po, birthday ngayon ni Brother Aaron Besite. Birthday din ngayon ni Brother Rolly Austria. Belated yun. Ma-under kasi, no? Eka, titignan ko na dun sa kodigo ko. Para, okay. Happy birthday kay Sister Liza Cabrera na nasa Canada. Sister Liza, happy birthday. Birthday din ngayon ni Brother Nixon ng ating Pangasinan Outreach, San Fabian. Brother Nixon, happy birthday po. Kagawad pala si Brother Nixon? Okay. Brother John Paul Marasigan, na anak ni Sister Beth Marasigan ng ating Kalo. Happy birthday din kay Precious Grace Toralba ng ating Callejon. At, ayun nabati ko na. John Carl Besite and Aaron Besite. Mga apo, Mama Ched? Mga apo ni Mama Ched. John Carl and Aaron Besita. At belated, happy birthday kay Brother Rolly Austria. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid! Mag-comment na po nga pala tayo ng game na para po sa ating memorization bago po ako tumawag ng mga kapatiran natin. Tapos po, nakakalimutan na naman ng mga kapatid natin na i-share yung ating wala na naman kayong mga sharer badge. Oo, kasi alam nyo, pagka nag-share tayo lahat, parang ang pinakamarami nating shares of the day, umabot tayo ng hindi yung share, parang 100 plus yung mga nag-share, no? O, ngayon, 59 pa lang ang nag-share. May utang ako sa inyong 50 pesos kung wala pong share nyo lang naman. Ay, may bayad ba to? Wala naman, di ba? Wala naman bayad, mga kapatid. Pag pipindutin nyo lang po yung share. Tapos lalabas na siya sa timeline nyo. Hindi po kayo magagastusan dito.
Di ba hindi sila makakakuha ng ano yun? Oo. Ay, hindi. Wala ako sa sinasabi ko. Oo, share na po natin, mga kapatid ha. Bukod sa game na, dapat share, done. Magkaroon kaya tayo ng sharer of the day, no? Pipili tayo ng sharer of the day. Tapos kung sino yung mga nag-share, may regalo! Parang di na yata maganda yan. Di na natin ginagawa kapag walang regalo. Share na po ninyo mga kapatid kasi alam ninyo, may mga taong nangangailangan po ng salita ng Diyos. You never know mga kapatid, baka iyan po ay kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo, na pag sinyer po ninyo sa araw na yon kung anong pinag-uusapan, biglang may magme-message sa inyo, sasabihin, thank you dun sa sinyer mo ha, kailangan ko yan talaga ngayong araw na to. Baka mamaya, kaibigan nyo yun. Ha? Oo. Meron ngang isang kapatid tayo, sinishare niya yon. Tapos alam nyo, nung sinishare, sabi daw nung kapitbahay niya lang actually. Sabi nung kapitbahay niya, pinaparinggan mo ba ako? Ganon. So, ibig sabihin, kinausap sila ng Diyos sa araw na yon. Kasi wala naman sinasabi yung kaibigan, tapos biglang, pinaparinggan mo ba ako? Yung pala, siya yun. So, i-share po natin ha, mga kapatid. Okay, game na po ha. Sabi nga ni Brother Patrick, share din pag may time. Make time to share. Memory verse natin. Alam nyo, ito yung may kinalaman po ito doon sa sinabi natin kanina, di ba? Yung bears all things. Akala nga ni Pastor, yun yung sa Galatians, yung 6:2, bear one another's burden. Pero, ang totoo po pala, mas may kinalaman ito sa ating memory verse ngayong week na to, which is 1 Peter 4:8. Na ang sabi, above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Yan ang scripture pala na may kinalaman dun sa love bears all things. So, tawag na tayo mga kapatid. Pero yung mga kapatiran natin sa labas, comment na po kayo. Ay, alam mo, meron pala akong sige, pag hindi ko siya nakita mamaya, Jam, meron akong i-forward sa yung video, ha? Alam nyo, magugulat po kayo dito at baka mapahiya tayo. Para po, baka po kasi mamaya masasabi ko na sa inyo kung bakit. Saan ko papadala? Paranaque? Meron kaming na Kobe Paranaque pangalan. Kailangan may paliwanag. Ayan. Mamaya meron ako ipapakitang video sa inyo. Kung sakaling hindi siyang mabunot, makikita nyo kung bakit. At baka ma-encourage po kayo na mag-join na po kayo. At mawala po yung nahihiya ako pag napanood nyo yung video na yon. Okay? Okay, sa araw na ito, 2 na bunot ko. Okay? Tawagin po natin ang ating kapatid na si Brother Roger and Sister Leia Batalier. Si Roger siguro kasi tapos na si Mama Lay, di ba? Jer! Kakasabi mo lang, ready si Roger, Yun ba yung mic niya? Ito na, Jer. Jer, ito, ayan pala, ready si Roger. Jer, dito ka, Jer. Wala ka na Siguro ka pa. Yan. Morning po. Ready ka na, Jer? Pwede na po. Hindi dapat lalayo nga siya. Layo kang konti, Jer. Para buo. Ayan. Okay. Sige, Jer, go! Mateo, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st, 2nd Chronicles, Corinthians. 1st, 2nd Corinthians, katapos, 1st, 2nd Corinthians,
Pagkatapos Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st, 2nd Thessalonians, 1st, 2nd Timothy, 1st, 2nd Timothy, Titus, pagkatapos Philemon, Hebrews, James, 1st, 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, and Jude, and Revelation. Thank you, Lord po. Yay! Thank you, Lord. Okay. Walang aangal kung ibibigay ko tanto kay Roger, tas ibibigay ko pa rin ito sa kanya. May angal ba? Wala. Di ba? Akala nyo, ang alam lang ni Roger, 1 kilong sibuyas, 1 kilong kamatis, isang gano'n. Memorize niya yan. Ang galing. At nagbihis pa talaga si Roger ngayon. Jer, alam mo bang matatawag ka talaga ngayon? Sanabi ni Bong, Congratulations kay Brother Roger. Na-memorize niya ang good news. Okay. Ngayon naman po, oo. Ay, hindi. Isama mo si Sister, Donna. Donna Ramos. Oo. Challenge si Sister Connie, Sister Donna, di ba? At naka-online pa rin naman siya ngayon. At ready kasi siya. Baka hindi lang siya naka-comment. Alam niyo kung bakit? Pag hindi po siya natawag dyan, ipapakita ko yung video na niya. Kung bakit, malalaman ninyo. Okay, sige Jam. Spin the wheel. Sister Evelyn Amutan. Si Sister Evelyn ang natawag sa ating QC prayer group. Oo. Oo nga. NPA si Sister Evelyn, permanent address. Pwede siyang QC, taga-Tondo siya, pwede siyang Grepa Life, di ba? Ma-attend din siya sa Kaibiga. Bicol, pwede rin. Nag-outreach din. Sister Evelyn? Hello po. Hi, Sister Evelyn! Good morning, kapatid. Ayan, sige, tama. Punta po kayo sa maliwanag. Oo. Yan. Ayan, nakita na Sister Evelyn. Okay. Sister Evelyn, itayo nyo nga po yung cellphone nyo. Tablet po ito. Ayan, mas maganda. Para kita kayo ng buo. Ayan. Good morning po, Sister Evelyn. Good morning, Comfy family. Natawag ako. Nagpe-pray ba kayo na matawag kayo? Po? Nagpe-pray kayo, matawag kayo ngayon? Opo, kasi sabi ko, baka makalimutan ko, kaya kailangan matawag ako ngayon. Kailangan matawag ba? Makakalimutan na Sister Evelyn. If you don't mind po, ilang taon na daw po kayo? Po? Ilang taon na daw po kayo? 36. 36! Di ba? 63 na po, 63. Kaya, yung mga seniors, wag niyo pong ikatuwiran na hindi po kayo makamemorize, ha? Pwede, di ba, Sister Evelyn, pwede pa? Yes po, sis. Pwede. Yan. Kahit nagluluto, kantahin mo. Tama. Sister Evelyn, patunayan nga po natin sa kanila yan. Sige po. Nakaka-nervyos, sis Okay sis lang po. Ria, pero go ako, go talaga. Tama. Sige po. Okay po, good morning, Coffee family. Ito po, sis, tono ng Diana. Diana. Okay, sige. Opo. Sana, dire-diretso ako, okay? Sige po. Okay na po, Okay po. Genesis, okay na po. Apo. Genesis, Exodus, Leviticus,
Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Rules, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, of Psalms and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon's, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Sige po. Matthew, Mark, Matthew, Mark, Luke, and John, and Acts and Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd and 3rd John, John, and lastly, Revelation. Thank you, Lord. Ang galing-galing. Yes, Sister Rick. Ang galing nun. Old and new, si Sir Evelyn di ba mga kapatid? At ang ganda ng kanyang tono. Oh, please stay by me, Diana. Napaghahalata lang, sister. Yes, yes. Ayan. Yun sa mga kaano ko, Oo. katropa. Mga seniors. Di ba? Sa mga tropa ni Sister Evelyn, kayo po ay inaasahan. Mga taga Quezon City. Pwede bang ang inyo naman po ay, oh, Carol, I am but a fool. Thank you, Lord, Sister Evelyn. God bless po. Bye-bye. Ayan ang ating kapatid po na si Sister Evelyn Amutan. At ang kanyang panalo po ay, Sister Evelyn, meron po kayong blouse. Ayan. Lalagyan natin ng pangalan ni Sister Evelyn at alam ko, pupunta ulit yung tropa niya dito. Di ba? Yung mga tropa ng seniors kasi sa Kaibiga, pagka po yan lumakad, sama-sama. At ang first na labas nila ng buong tropa ng seniors ng Kaibiga, dito ang punta nila nung nakaraan. Kaya hintayin na po namin yung susunod na punta nyo. Pero sana po, mag-game na rin yung mga ibang seniors po dyan para pag kinuha nyo yung premyo nyo dito, sabay-sabay din ang buong tropa. Okay. Ngayon po, si Sister Donna, na challenge po ni Sister Connie, alam nyo ba na nag-game siya? Pero alam nyo ba kung nasaan po siya? Okay. Panoorin niyo po ito. Pero kahit nandoon siya, pinadala pa rin po niya yung video na ito dahil siya daw po ay game na. Panoorin po natin. Good morning, Lord. Good morning, Comfy family. Thank you, Lord po. Thank you, Jesus po. Nandito po ako ngayon sa dialysis center. Pasensya na po kung hindi ko po matatanggal yung mask ko kasi po required po yun dito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus po. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd King, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum,
Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Thank you, Lord po. Thank you, Jesus. Yan po ang ating kapatid na si Sister Donna Ramos ng atin pong Mendez Outreach. Alam niyo po kung nasaan siya? Nasa dialysis center po siya. At hindi niya matanggal yung mask niya kasi kasalukuyan po siyang nakasalang at siya po ay dinadialysis. Kaya mga kapatid, ano po ang dahilan po ninyo? Kaya po hindi po kayo makasama at hindi po makamemorize. Kaya nakita niyo po ha, dinadialysis. Kahapon pinakikinggan ko, sabi ni Pastor, yung washing machine mo tumutunog na, tapos na yata. Sabi ko, hindi ako naglalaba. Ano yung tumutunog? Sabi ko, yung dialysis machine ni Sister Donna. Kasi kasalukuyan siyang dinadialysis. Pero gusto niya kasali pa rin siya. Kaya sa sa taong gusto, maraming paraan. Sa taong ayaw, maraming dahilan. So mga kapatid, we hope na sa susunod po ay sumali po kayo and this will encourage you to memorize po. Kasi pag di kayo sumali, parang, anong tawag doon? Walang accountability, yung ba yun? Other word for accountability. Yung bang walang mag-hold accountable sa'yo na kailangan memorize mo yan. Pag sumali ka, kailangan ma-memorize ko yan. At kayo naman po rin ang matutuwa pag nagawa niyo po yun, mga kapatid. Thank you, Lord. Okay. Si Sister Daisy Guyena nga, nag-game na pala siya. Ang galing ni Sister Daisy, tapos po, yung mga, wala na tayong time. Sabi nung iba, nag-share na sila. Ayan. Thank you, Lord po, sa lahat ng mga nag-share. At malaking tulong po ito sa ating mga kapatiran po na naghahanap ng pag-asa, naghahanap ng mga kasagutan sa mga maraming tanong po sa buhay nila. Makakatulong po ito. Si-share nyo lang naman po tapos biglang may maililigtas pala kayong buhay sa araw na yun na sinare nyo. So, yun lamang po cannot be compared at all doon sa gastos or effort na gagawin mo kasi buhay ang kapalit. At hindi lamang buhay dito kundi may buhay pa na spiritual. Kaya thank you, Lord. Para naman po sa ating new song of the week, na para sa nagtatanong, opo, si Minister Andy po ang nag-compose nito. Siya rin po ang singer. Sabi ni Minister Enol, parang si Ariel Rivera lang siya, ano? Oo. At in-arrange po ni? Oo. So, wag na daw sabihin. Okay. Yun na. Tapos po, abangan po nyo yung sinasabi ko po sa inyo na kwentong pag-ibig ng isang mag-asawa na hindi dire-diretso ang maligayang pagsasama. Pero ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina na if it is God's plan for you to be reunited, mangyayari po yun. Kaya wag po kayong aalis at dire-diretso na po tayo dito sa ating New Song of the Week at Kwentong Pag-ibig. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama.
Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Good morning, Jesus! Naku, napakasaya po itong ating discussion sa umagang ito, at itong aking mga kasama napakalapit po sa puso ko, no? Kaya po tayo ay may muling magsama-sama sa umagang ito. Bigyan natin ng luwalhati ang Panginoon sa pamamagitan ng mga patutuon ng mga taong inanyayahan natin, no? Tayo muna ay manalangin. Ama, muli sa aming kawalan, kayo po ang kapunuan sa aming ginagawang ito. Tunay po na kung wala kayo sa aming buhay, wala pong saysay ang lahat ng ito. Banal na Espiritu Santo, manguna po kayo. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Amen. Ayan, so narito po ang mag-asawang Bong and Fritz, no? At sila po ay magpapakilala. Ay, by the way, sila po ay nasa Baguio. Ayan, ito po yung pangalawa nating virtual interview. Nauna po yung sa South Korea. So, sa magang ito, pakinggan naman natin ang mag-asawa Bong and Fritz Lilo from the city of Baguio. Sige po, bati na kayong dalawa. Sino mauna? Okay, hi! Hello po mga ka-comfy, and good morning to each and every one of you po. Nice to be back. Gustong-gusto po namin pumunta dyan sa studio at makita kayong lahat. Pero unfortunately po, medyo strict pa rin po dito sa amin. Kaya ito naman, thank you Lord sa internet at makakasama niyo po kami. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Papulit pasasalamat sa ating Panginoon. At kami po ay naging isa sa dito sa Good Morning Jesus na maging guest. And thank you, Lord, sa araw na to at maibabahagi namin ang aming buhay. And binabati ko yung mga sa Lipa, lalo-lalo na ang aking inay, Sholi, at ang aking mga ninang doon, ninang Nita, and ganoon din po ang aking mga kapatid, kung saan po sila nandun, pero nga po, alam ko po pag mapapanood din nila po to. Thank you, Lord. Ayan, kala ko babatiin mo ang buong bansa, maabutan tayo ng oras. Ako tayo, hindi pa ako bumaba. Siya habol. Yun, thank you Lord po, at binabati ko yung aking mga kasama sa Sabili Tailoring ng PMA. Ayan, headed by our manager doon, si Kuya Ali, na napakabait. Tapos yung mga kasama ko po doon, thank you Lord, at nilipat ako ni Lord doon, at talaga naman blessed na blessed ako, nakasama ko sila. Sila Ate Jollibee, Ate Ising, yan, and the rest of the gang. Ayan, so tayo ay pagkikwentuhan natin at pag-uusapan. Alam nyo, itong kwento ng mag-asawa, mala MKK, no? Kasi sabi ko, padala nyo doon at Gismil din yan.
they're gracious enough to share their family life together, their ups and downs, na alam kong pakinggan lang po natin mabuti at mayroong magandang sasabihin ng ating Panginoon. The couple has been married for 20 years, no? And at the same time, they were both 24 years old when they got married. Maikling kwento. Paano kayo nagkakilala? Paano nagsimula? May spark ba agad? Sumabog ba agad? O ano ba? Sige. Umpisa natin sa babae, siyempre. Paano ba ang kwento ng buhay niyo? Doon sa first time nagkita kayo? Nagkita kami tayo sa fast food. Kami ang pioneer ng isang fast food sa Cubao. You were working in the same fast food chain. Okay. Oo, ako sa marketing, siya sa kitchen. Ayan. Okay. Tapos, doon kami naging mag-friends. Ayun. Okay. Yes, doon kami nagkakilala. During that time, working student po ako. So, yun, napapagsabay naman. Pero, syempre, panibagong chapter ng buhay ko nun. So, nagkakilala po kami na doon sa fast food chain. Then, tumagal po kami doon. Actually, contract, 6 months kami na kontrata. Then, doon na nga po after the end of contract, na nag-start ang aming love story. Hindi love at first sight, Tay. Hindi. Kibong, hindi rin love at first. So, you were friends sa start, okay? Friends. Yes, friends po. Actually, ang tawag ko po sa kanya dati is Ate. Ate ang tawag ko sa kanya. Ate, okay. Pero for the record po, mas matanda siya sa akin. Okay. Nililiwanag lang natin. So, nung kayo ay, ilang kayong buwan o ilang taon kayo nagkaroon ng engagement before you decided to get married? Ay, ibang klase na yung, sabi nyo nga, ibang story namin. Ate Charo, si Ate Charo. Hindi pa iba, hindi pa kami ang tawag doon, ikaw na lang kaya mahal. Yun nga po, yung medyo marami pang challenges bago kami makadating sa talagang yung kasal. Unang-una, yung medyo wala pa kaming mga direksyon sa buhay. So, medyo magulo pa, then nagkaroon pa po ng mga conflict bago kami nagkaroon ng bago kami magpakasal. Nahihiya siyang sabihin. So, bago kayo nagpakasal, you were living together and then you had these difficulties. Can you share some of these difficulties? Ayun na nga, in the first year of na magkasama kayo, ano yung mga difficulties na dinaanan ninyo? Actually, Tay, he got me pregnant at the age of 19 and I gave birth at the age of 20. Thank you, Lord. Magka-birthday kami ni Colleen kasi April 1, nasa East Avenue na ako, pero nanganak ako ng April 4, which is my birthday. 20 years old ako nung ipinanganak ko si Colleen. So, after that, hindi talaga kami magkasundo kasi broken family ako, very independent, tapos siya very conservative, ganon. So, nagkahiwalay kami for 3 years. Iniwanan niya ako for 3 years. Dililinaw niya talaga yan. So, you were together hanggang makapanganak ka. And then... Hindi tayo. Magkahiwalay kami noon. Nag-transfer siya sa Batangas. Yes, bumalik po ako ng Batangas to pursue yung pag-aaral. So, tinuloy ko po yung pag-aaral ko while siya naman po sa Manila. Although, tinry po namin nung una, syempre, alam po sa probinsya, pagka may ganun ng sitwasyon, meron ng baby na involved, kasal ka agad. Pero, hindi po kami kagad nag-decide, o ako, hindi kagad ako nag-decide na magpakasal. So, I decided na magtuloy, matapos muna yung pag-aaral ko. So, magkahiwalay po kami nun. And kami, pagka minsan lang, talagang nagkaroon po kami ng gap. So yung gap na yon, magkahiwalay kayo, how long was that? That was... Years, months? Actually, nung mga tayo na buntis ako, once in a while sinasamahan niya ako, tapos magpa-check up. Pero we're not living in the same roof.
You were not living in the same rooms. So Hindi you were seeing each other but you were not living in the same room. Dun sa time na separated kayo. Opo, yung buntis pa lang ako. Pero nung nanganak ako, dinala niya ako sa Lipa ng 2 months. After that, I decided na hindi ko kaya yung pakikitungo niya sa akin. So, bumalik ako ng Manila. Then from then on, yun, hindi na kami. Nawala na rin yung naputol na. Nagkaroon na po ng gap na hindi na po kami halos hindi ko na rin nakikita si Colleen, hindi ko na rin siya nakikita. So that for almost 3 years. Okay, so there was a 3-year gap. Okay. So ang question siguro ng nating lahat is why it did not work the first time? What were some of the challenges during that time na naghiwalay? You don't have to give us the more intimate details, no, but more or less yung pwedeng matutunan ng mga tao. Let's start with Bong. Yes. Actually, yun nga po, yung time na yun, so wala pang direction ng buhay ko na hindi alam ko saan pupunta. Malakas uminom, niligarilyo. You were 19 at that time, right? 19 then? Yes. Okay, go ahead. 19. So college na po ako during that time. And although ang nakikita ko lang ng time na yun is yung pangarap ko na matapos ko yung pag-aaral ko. And yun nga, all of a sudden na may ganun nangyari na nabuntis ko siya. So, parang doon sabi ko, hindi ko na yata matatapos o hindi na yata makakatapos. Pero dahil posigido talaga po ako makatapos, sabi ko para pagdating din ng araw, yun nga, kung sa pamilya ko, meron akong magandang kinabukasan na may bibigay sa magiging pamilya ko o sa magiging anak ko. And ano pa ba yun, nung time nga na po yun, walang direction. So dahil sa unang-una, sabihin natin na masyadong bata pa kami ng time na yon and wala kami iniisip kundi mga sarili namin. So hindi po namin na kumbaga yun, yung nangyari na yon, hindi na po namin kumbaga hindi namin lalo na i-correct during that time. Kumbaga yung, di ba, sa probinsya po, yan sabi ko nga kanina, pag ganun, kasal agad. Okay. Si Fritz naman, in your case. Actually, gusto kong mag-workout, Tay, kasi di ba, kahit mo during ng time na yon 1997, 90s, marami pa rin mga ganyan na mga nabubuntis, gano'n. So, ako, since medyo conservative ka rin ako, in a way, kahit sa Manila ako lumaki, gusto kong pakasalan niya ako. Kaya lang sa nakikita ko sa kanya, parang hindi na siya yung boyfriend ko na gentleman, ganon. Totally parang naging different person siya. But then gusto ko pa rin na mag-workout. Kaya lang malayo talaga siya sa akin. So, yung 2 months na yun na nagstay ako sa kanila, sa Lipa, doon na ako nag-give up na ay, kung talagang ayaw mo sa akin, okay lang. Pero kung makita ko na ayaw mo kay Colleen na, kasi sa morning lang niya hinahawakan si Colleen, binibilad niya sa araw. Tapos the whole day, kasi may manukan sila, may baboyan sila. So, the whole time, nag-work siya doon. So, ganun yung sistema na parang nawalan ako ng hope na, sige, kung ayaw mo sa akin, okay. Pero pag ayaw mo kay Colleen, parang hindi ko kaya yon. So, I decided na tama na, aalis na ako sa kanya. Okay. So, how did God move in your life? Nakita ba kayo uli? Nag-decide ba kayo mag-usap? What happened after 3 years paano nangyari yung reconciliation ninyo? What happened? Ako yata ang inano ni Lord kasi... Yes, actually, wala rin, hindi namin din maisip na gano'n na mangyayari. Talagang kumikilos na si Lord during that time. Although ako, patuloy pa rin yung mga bisyo na inom, sigarilyo, tapos madilim talaga, mga pag tinignan mo ko noon, balbasarado na hindi mo maintindihan, tawag nga sa parang apo sayap na. Tawag dito, nung time na yon, lumipat siya ng Batangas dahil inoperan siya nung sa TLW na
magstay doon. And nabalitaan ko na nandun siya. So since nasa Batangas din ako sa San Jose and siya sa San Juan, yung TLW, the Living Waters, nagkaroon ngayon ng chance na syempre yung longingness na makita ko si Colleen. So pinupuntahan ko kasi sa San Juan, which is yun nga, na siya nandun na, isa na rin siya, active na rin siya dun sa gawain. Just to mention, ang TLW po is ano rin ng ating community ng Comfy. Okay. So, yeah. Ayun, oo. Bali, ako kasi, since parang wala na akong ibang way kung paano ako mabubuhay. I mean, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. So, kapag meron akong work, nasa akin si Colleen. Kapag wala na akong work, wala akong panggata, since that time, hindi naman siya nagsusustento. So, wala akong choice kundi ibigay sa kanya si Colleen. Inuuwi ko sa Batangas. Okay. Nakita yun ng community ko that time na kung gusto mo magkasama kayo ni Colleen, which is yun lang naman talaga yung gusto ko, kasama ko si Colleen. So, inoferan ako na doon magstay sa San Juan. Which is, thank you Lord sa mga ginamit ni Lord during that time kasi nag-concentrate ako doon sa aking spiritual life. Yung makilala ko si Lord sa buhay ko na siya lang naman pala talaga ang kailangan ko, wala nang iba. So, hindi ko na naisip na magkakaroon pa kami, magiging kami pa. So, who made the first step para magkausap? Ano yung incident na yun na dumating kayo sa point na nag-decide kayong magsama na uli? Well, yun nga po, nung time na yun, nagkaroon na akong opportunity na bumisita sa kumbaga lalong dumali. Since alam ko na kung nasan sila, nasa Batangas, sa San Juan sila. Ako na yung nag-initiate na madalas pumunta. Bukod sa, syempre po, yung sinabi na yung kaninang gap na 3 years. So, it's about time ka ako na para kahit papaano makabawi din ako sa suporta na hindi o responsibilidad na supposedly na ibibigay ko ng mga time na kailangan ni Fritz na syempre yung para sa pagsustento sa pagpapalaki kay Colleen. So yun na po, nag-ano na ako na laging bumisita. And yun nga po pagpunta ko doon, yun nga po, madilim ang aking mukha. Tapos andun pa rin ako sa vision na gano'n nga, so you started to change at that point. Okay. Yes, at hindi ko po makakalimutan kasi si Mama Mitz Ambal, during that time na bumisita ako, pinag-pray over niya po ako doon. At kakaiba po, talagang tagaktak ang pawis ko doon. So parang may nararamdaman akong kakaiba. At sabi ko, kaya ito, kaya yun tanong ko sa sarili ko. And lately lang, kumbaga nung ano na kami, nung lalo na nag-push na kami na makilala natin si Lord, doon ko na-realize na yung pala, start na pagkilos ni Lord para ayusin na. Okay. Fritz, what's your take on this? So siya na yung took the step, no? So what was your response? What was your reaction to all of this? Nag-effort siya na pumunta doon. So ang sabi ng mga elders doon, since Kristiyano ka, dapat tatanggapin mo si Bong kasi siya ang daddy ni Colleen. So kung sakaling magkaroon kayo ng mga asawa, kailangan nandyan kayong dalawa for Colleen. Which is yun na yung mindset ko na mag-aasawa ko ng iba na dapat tanggap na may Colleen kami ni Bong. Okay. Hindi yun ng plano ni Lord. Hindi ko naman talaga in-expect pa na babalik siya sa akin. Basta ako, ang buhay ko, nakakonsentrate kay Lord. Susunod ako sa Kanya, kung ano ang gusto ni Lord sa buhay ko. So, basta pumupunta siya lang doon at maayos yung pakikitungo ko sa Kanya. Okay. Tanong, you never stop loving Him kahit na-separated kayo, right? You never... Hindi ko na siya... Honestly, yes, yung talagang hindi na namin malubos maisip na darating o magkakabalikan kami kasi nga parang sinumpanan namin ng bawat isa. Sounds familiar. Sa sobrang pasakit na okay, please.
talaga namang kung yun nga kung babalikan lalo ididetalye niya talagang sobrang sakit yung wag na tayo dun sa drama ha. Okay. Sige, go. Okay, issue of trust. Now that you're together, of course something happened in the past, pero siyempre tuloy ang buhay mag-asawa, no? How do you address the issue of trust, no? Do you feel that you can trust him now as your husband, as your father, as the father of your children? At ganun din naman, no? Issue pa ba ang trust sa inyo? Kung hindi man, paano nyo ina-assure ang bawat isa na nagtitiwala ako sa iyo? Anyone can start. Ako, alam ko sa puso ko na I trust him na hindi siya gagawa ng anything na makakasakit una-una kay Lord. Yun ang kagandahan tayo na meron na kaming ganito, na nagsimula kami, inayos kami ni Lord na maging kami ulit. So, hindi siya takot sa akin. Definitely, hindi siya takot sa akin, baka mahuli ako ni Fritz, walang ganon. Mas, alam niya, nakita ni Lord lahat ng ginagawa niya. So, alam ko, tiwala ako kay Lord na, alam ko na si Bong ay may Lord, kaya alam kong wala siyang gagawin na anything with regards to that. In short, secure na secure ka sa pagmamahal ni Bong. Sagot na. Yes or no lang, wala na. Dadagdagan pa eh. Yes or no lang. Ibang klase kasi tayo eh. Okay, anyway, nakikita naman namin eh. Huwag ka na magsalita. Naintindihan na namin. Bong, how about you? Yung security mo sa pagmamahal. With regards to that, Tay, yung sa trust, although malaki talaga yung difference namin as an individual, tapos yun yung sabi ko, napakaganda ng word na binigay niya sa akin doon sa difference namin. Not only yung trust, pero yung mga other aspect na bilang isang yung mag-asawa. Yung Colossians 3:14, and all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Kaya si Lord ang kumikilos sa aming dalawa. Sa difference namin, yun nga, yung trust na kumbaga yung ini-expect ko sa kanya, si Lord ang nagbibigay sa akin. Okay. Siyempre, no, mag-asawa kayo, may dynamics yung relationship ninyo. How do you reconcile your differences now? Siyempre, may mga issues pa rin, kay pera yan, paano nyo ito ina-address? How do you manage? Kasi, siyempre, andyan pa rin naman. Sa finances, sa mga desisyon, ayan, paano kayo nagre-reconcile pagdating dyan? Yan, nako, medyo madugo yan, Tay. Medyo masalimuot din ang mga pinagdaanan namin with regards to differences. Siyempre, ako po, nag-expect ako na yung mapapangasawa ko is meron akong ideal na itong mapangasawa ko is ganito, mabait, masipag, maunawain, at umiiling yung isa. yung maganda, thank you Lord. Nakabawi. yung difference namin when it comes to syempre po yan, lumaki ako sa probinsya. So naturuan kami na sa gawaing bahay, magluto, at paano nyo nasa-resolve yan? Example, yung sa bahay, how do you resolve that? Na merong division of labor? Hindi, siya lang. Nung una, yun nga po, yun yung mahirap eh. Sabi ko, in-expect ko si Fritz, siya yung magluluto, siya yung maglalaba, yung mamalansya. Pero, pinarealize din sa akin ni Lord na yun nga na hindi ko siya pwedeng baguhin eh. Siya na yan, si Fritz na yan. And ang magagawa ko lang is pag-pray. And yung difference namin na yun, alam ko na si Lord lang ang kikilos na mabago siya, or hindi ko pwedeng ipilit na ito yung gusto ko sa kanya. Ito yung gusto ko sa kanya na mangyari. Pero pinarealize sa akin ni Lord na hindi pwede yun eh.
So, siya mismo ang makakakita by God's grace. And yun naman, thank you Lord, at bikilos naman po si Lord about that. Ayan, tanong naman natin itong isa. Ano ate ang ginagawa mo? Pag sa para masettle ang differences. Tay, bukod sa tinatawagan kita. Hindi. Hindi. Dati-dati, makikipag-debate ako sa kanya. Kahit sa early married life namin. Alam ko may katwiran ako. So, di ba, sabi, pag may katwiran, ipaglaban mo, ganyan. So, talagang nakikipagmatigasan ako sa kanya. But eventually, as I grow mature sa faith ko kay Lord, hindi na ganon. Sabi nga sa tanong kanina is ano daw ang ginagawa kapag may nakaka-offend sa'yo? What do you do? Let go and let God. Or sa ngayon din talaga, isa sa mga ginagawa ko is kay Lord ako maapila. Lord, tama ako. Lord, ganito, ganito. So, nagpipray ako kay Lord kung ano yung dapat kong gawin, kung ano yung instructions niya sa akin. Then eventually, yun ang kagandahan kasi lumiliwanag yung isip mo. Tapos, eventually, pag sinabi ni Lord na anak, mali ka eh. O, edi, ano nga bang gagawin pag sinabi ni Lord na mali ka? Hingi ka ng sorry. At saka yung pagka mga time na tayo na, yun nga, na talagang nagka-clash kami, na hindi kami magkaunawaan. Binigay din sa akin ni Lord yung 1 Corinthians 13, 13:4, na ang love suffers long. Kaya, tinanggap ko din, love is long suffering. Pero thank you Lord, yun nga po, talaga naman si Lord ang nagbigay sa amin ng pag-unawa. Nakikita kong na-overcome nyo kasi you wouldn't be laughing with, with all these things. It means that you were able not only to adjust, but we're able to accept one another. I guess that's marriage. Hindi naman yung kailangan gano'n. Isa pang gusto kong itanong, may time pa naman, paano mo nararamdaman, Fritz, paano mo nararamdaman na talagang nire-respeto ka ni Bong? If you can give one very short incident lang. Tapos si Bong din, paano mo nararamdaman na talagang nire-respeto ka ni Fritz? Who would like to start? Sabay tawa eh. Bagsak yata ako dun sa nire-respeto ko siya. Paano mo kasi ang daling sabihin, siyempre, asawa ko yan, nire-respeto ko yan. Pero, baliktarin na lang natin, paano mo nararamdaman na nire-respeto ka ni Bong? Ganun na lang, sige. Paano mo nararamdaman na talagang respetado ka ng asawa mo? Dahil sa sobrang mahal niya ako, nandoon din yung sobrang respeto niya sa akin. Paano nga? Give a concrete example. Ayoko ng plastic. Gusto ko concrete. Paano nga ba? Sa small incident sa bahay, sa relasyon ninyo, paano mo ramdam yan? Count ba yung binibigay niya lahat ng, as in yung super effort siya to take care of me, tsaka kung sakaling may gusto kong bilhin na pagkain or anything, tas wala kaming extra budget for that, he makes sure na he'll do it, gagawa siya kung ano yung gusto ko. Yun yung nakikita kong bukod sa love is yung respeto na tapos yung mga tawag dito, discussions namin, noted yan, noted, ganun siya. So, hindi naman din instant, pero by God's grace, we're going there naman. Yan ang tinatawag na diabetic love, ano? Sobrang tamis. Bong, how about on your side? How do you... Actually, yun nga, dun sa mga difference namin, na-realize ko rin tayo na hindi ko dapat hanapin yung right person or yung right fix na ini-expect ko. Kundi ako pala, ako yung dapat na maging right person para sa kanya. When it comes to giving respect. Especially yung pag kami nag-aaway kami. So, pag mayroon akong nagawang mali, humingi na kagad ako ng apologize sa kanya
Hindi, pero binaliktad natin yung tanong eh. Paano mo nararamdaman na nire-respeto ka ni Fritz? Ayun. Pagka yung mga time na yun nga, mayroon kami pagtatalo, pinapakinggan niya na naman yung side ko. And ganun din naman po yung kumbaga yung unawa niya na pagka mali ako, kumbaga napapatawad naman niya kaagad ako. So sa decision making, nararamdaman ninyo ang respeto ng bawat isa. Yes. So hindi lang isa ang gumagawa ng desisyon. You really talk about it. Okay. Konti na lang oras pero gusto ko yung tanong sa inyo to eh. How did you grow as a person? After all those things, all the dramas, alam mo na, did you grow as a person in that marriage, in your marriage right now? And maikli, how do you think you have grown as a person dyan in your marriage right now? Siguro ako na lang muna na mahal. Sige. Ako nag-grow, talagang we're two different person talaga. Iba talaga yung personality ko sa personality niya. Ito nga pong pagkakaroon natin ng month love edition ng ating GMJ. Dito ko po nakita na ang aking palang pag-ibig sa kanya is hindi pa ganon ka-mature o hindi pa talaga true love. Kaya kapag nagtuturo si Sister Ria, sabi ko nga duguan na ako kasi malayo pa pala doon sa akala kong mahal na mahal ko siya and yet hindi po pa pala ganon. So ako, nag-grow ako as a person through the teachings ng ating GMJ. Nakikita ko na napakalayo ko pa sa pagiging mature at marami pa talagang pagdadaanan o marami pa akong dapat gawin. Sa mga teachings na yon, yung insecurities ko kasi hindi insecure na, kasi alam kong mahal ko siya actually, alam kong mahal niya ako. Pero yung past namin na after 23 years old na si Colleen, magto-24, parang hindi pa pala ako naka-move on doon doon sa ginawa niya sa akin noon. Can you imagine that? Okay. Ang ganda kasi nakita ko, nag-mature siya in terms of, mas receptive siya ngayon to change. Nakita niya, looking forward siya na there is more space for improvement on your relationship. At yun, no? Hindi naman natatapos yung kasal kasi wala naman perfection. Continuous yan. It's a work in progress. Kibong naman. Tama tayo. I agree. Talagang patuloy yung hubong na sa amin ni Lord. Nakikita ko naman ang pagkilos ni Lord sa amin bilang mag-asawa. Na yung difference na yun, di mo sasabihin na hindi kami compatible pero God's grace, since nga meron tayong gawain at talaga na mga laking pasasalamat ko kay Lord na merong gawain na lalo namin nakikilala si Lord, patuloy namin nakikilala si Lord, patuloy namin nabibigyan kami ni Lord ng wisdom when it comes to marriage, kung paano namin i-work. Patuloy pa rin. Kasi sa ngayon, yung katulad nga sabi ni Sister Fritz na meron kaming mga pinagdadaanan pa rin. Lately nga yan, meron. Pero awat grasya ni Lord, siya yung pumapagitna. Okay, so more or less, you're saying you are on the same wavelength, no? Yun ang mahalaga, no? You're in the same page, kumbaga. At yun ang very important, no? Otherwise, you won't be able to communicate properly. For the last, hindi naman last question ito. What do you have contributed to the relationship to make it matured? Let me rephrase that. Ano yung palagay mong pwede mo pang, isa lang na pwede mong i-contribute sa kalagayan nyo, na palagay mo mas ma-mature pa? Ano yung, siguro examples, ano yung changes na gusto mo rin makita sa sarili mo? Hindi sa kanya kundi sa sarili mo, na you're willing to do that in order for this marriage
to grow. Ayan. So sa sarili, ano yung gusto mo pang i-contribute dito sa relasyong ito? Start naman tayo kay Bong. Amen. Sa akin siguro tayo ang masasabi ko lang dun sa mga siguro yung mai-contribute ko pa or pwede ko pang ma-improve sa sarili ko is yung listening. Yung pagkikinig sa kanya pagka yung may mga time na meron kaming discussion. Kasi minsan, nauunahan ako, nagre-react agad ako eh. Meron kaagad akong depensa. Pero nakita ko naman na pag ganun ang ginagawa ko, laging hindi nagiging maganda yung conversation. Okay. So, yun yung I would like to improve that. Yung, listen, and listen. Sige. The other one will talk. Prince, ikaw, ano yung pwede mo i-contribute para sa palagay mo na mag-improve pa yung marriage life ninyo? Ako siguro po, with all honesty, or is yung respect. Kaya nga sabi ko, bagsak sa respect. Parang yung sinasabi ni Sister Ree, na minsan parang ang tingin ko sa kanya, parang panganay na anak, yung ganun. Ang kulit kasi. Ay, lahat ng babae yan ang, kahit misis ko yan ang reklamo, lahat kami ganyan, wag mo nang baguhin yan. Yan na yan. Go ahead. Yung parang sa akin tayo, yung I should learn how to respect him more. Parang gano'n. In what sense? Parang, kasi minsan sa kakulitan niya, nasabihin niya, naku, sinisinghalan mo na naman ako, gano'n siya. Totoo naman yun. Pero, totoo yun, na medyo nagsasnap ako pagdating sa kanya. Yung pagtuturo na love is not rude. Naku po, hindi niya yata love yung sa akin. Ganun ako sa kanya. Di ba, sa kanya naman, long suffering, okay lang. Compatible pa rin. Okay, sige. So, at least, kasi nakakatuwa itong ginagawa natin. I know you have some problems that you cannot share with us. Pero kagandahan kasi nito, after this actual interview, you would have to view this again. And you would listen to yourself. What you are saying, what you are not saying. And I believe in my heart, yun ang parang pinaka-benefits ng mga in-interview namin. That if they were honest enough with God and with themselves, they would hear something from God as you listen to yourselves. Ayan. So, si Sister Jam, mukhang hindi pa ako sinisenyasan eh. Ha? Okay. 35 minutes na raw, sobra na. Last minute, 30 seconds. Bigyan nyo ng advice yung mga mag-asawa. No? Siguro meron din mga kaso na naghiwalay, nag-separate, or whatever it is. Give your own take as a wife, and then 30 seconds dahil sabi niya overtime na raw tayo. Sige, Bong, start. Anong tips pwede mo ibigay? Yun nga po. Bilang sa mag-asawa, patuloy naman kumikilos si Lord at patuloy lang naman din tayong humingi sa Kanya ng wisdom. Siya rin naman ang magkakaloob, magbibigay sa atin. And marami, iba't ibang sitwasyon sa buhay mag-asawa, pero kagandahan pagka nasa gawain tayo kay Lord, meron tayong common denominator na kung paano natin i-workout yung marriage. And share ko lang po yung word na 1 Corinthians 13:13, which is sabi ko, ito yung parang dito tumakbo yung buhay namin na nung hindi pa kami mag-asawa hanggang sa mag-asawa na kami. Sinasabi nga na, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Yun nga po, yung pinagdaanan namin na yung faith namin, yung unang win-workout ni Lord, kasi although kahit na taong simbahan ako noon, sakristan mayor ako, tapos nag-a-attend na rin ako ng prayer meeting dati, pero ang target ko dati is prayer eating. Pero win-workout ni Lord yung faith and yung hope na kahit naisip namin na hindi na kami magkakabalikan, nagka-baby na kami, tapos parang nag-awat talagang nagkaroon na kami ng gap. Andun pa rin, win-workout pa rin ni Lord yung hope na yon, and especially yung love. Na sabi nga, the greatest of this is love, which is
hanggang ngayon patuloy na inaayos, binabago kami ni Lord at patuloy niya kami pinagbibigkis sa... Thank you, Lord. Ayan, si Fritz. Kanina, gusto ko yung mukha ni Fritz habang nagsasalita. Okay. Sige, dali na, overtime na tayo. Okay. Opo, ano na yung sasabihin ko? Sa akin po is, in every relationship, especially marriage dito sa ating pagkakaroon ng asawa, ang importante talaga is nasa center si Lord ng relationship. So ako yung lately ko na natagpuan dito sa ating Love Month na teachings is yung insecurities ko, is yung mga nasabing masama ni Bong sa akin way back, 24 years ago, is hanggang ngayon binabalik-balikan ko pa at ninanamnam ko pa. Nakakahiya mang sabihin yon, pero yun nga, at nakakatuwa yung sinabi ni Sister Ria sa akin na hindi ka dapat magbase kung anong worth mo bilang tao sa sasabihin ng iba, even your husband. So, ang sabi nga sa Romans 10:11 is, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. So, kung meron man akong dapat i-treasure or i-value, hindi yung tingin ng ibang tao sa akin, kundi ang tingin sa akin ni Lord bilang anak niya. Kasi ang tendency ngayon, kapag may asawa na tayo, talagang kayo lang kung anong sasabihin niya sa'yo, doon malileft yung spirit mo. Tapos kung hindi may maganda siyang sasabihin, doon ka rin madadown. Pero ang importante talaga is si Lord na nasa pagitan nyo. At pag tingnan mo ang sarili mo bilang anak ni Lord, mataas ang tingin mo sa sarili mo. And alam ko naman na super love ako ng aking mahal, na talagang he's doing everything. So, sa bagong mag-asawa, sa matagal ng mag-asawa, sa mag-aasawa pa lang, dapat talagang tandaan natin na si Lord ang nasa center. Amen. Ayan. Babayaran niyo yung extra minutes dahil sumobra tayo sa time. Maraming salamat sa mga anak kong ito. I really love this couple. They went through all of these things, but one thing is sure, andun ang Diyos sa gitna nila. Ayan na, short prayer lang, closing. Siguraduhin mong short lang, ha? Bong. A short prayer, closing prayer, Bong. Go ahead. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, po sa pagkakataon na to na pinagkaloob niyo sa amin para maibahagi po ang aming buhay. Alam po namin kayo po ang kikilos sa bawat isa sa amin, sa bawat kapatiran namin na nasa relasyon. Alam po namin na kayo po ang kikilos, kayo po ang magbibigay ng wisdom. At Lord, papuri pa sa salamat po ang aming ibabalik sa inyo, Lord, sa patuloy niyo pong paggabay sa amin. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako, enjoy ako sa interview ito. At alam kong maraming matututunan ang mga kapatiran. But for now, sadly, this is the time to say goodbye. At muli po, magkita-kita pa tayo sa mga darating na panahon upang makarinig pa tayo ng yugto, ng kwento, ng pag-ibig. But for now, bye-bye po. Maraming salamat. Say goodbye to everybody. Good morning, everybody. Good morning. God bless us. Bye. 2 Timothy